Today magluluto tayo ng masarap at sulit na laman loob ng manok. Meron tayo dyang atay, balon-balunan at puso. Chicken recipe naman ang dish natin today at gagawin lang natin yun ng madalian pero nakatatakam. Let's go! Ito na yung atay ng manok natin mga katipsi at imamarinade muna natin to. Lalagyan lang natin yan ng oyster sauce. Konting oyster sauce lang. And then lalagyan natin yan ng all-purpose flour. Ito yung magsisilbing binder niya para hindi madurog yung atay at medyo maging crispy kapag prinito natin. Ayan, halu-haluin lang natin yan ng dahan-dahan and imamarinade lang natin ng mga 5 minutes. Nagpainit na ako ng tubig dito at ilalagay natin dyan itong mga balon-balunan. Dahil matigas ang balon-balunan, kaya papalambutin muna natin to. Ayan, balikan natin yan mamaya at dito sa kabila, magpainit na tayo ng mantika at simulan na nating iprito yung atay ng manok. Medium heat lang mga katipsi, no, para hindi mabigla kasi mabilis naman maluto ang atay ng manok. Kunin lang natin yung medyo golden brown na color para hindi siya overcook at hindi rin undercook. After 15 minutes, balikan na natin itong balon-balunan at medyo malambot na to. Pero bago natin ahunin yan, ilagay na din natin itong puso ng manok. Kasi medyo matigas din to pero hindi naman kasing tigas nitong balon-balunan. So isasabay na natin to dito sa pagpapalambot at sabay pa natin yung papalambutin for another 5 minutes. And ayan, malambot na itong puso at balon-balunan natin, ahunin na natin to. And magpainit na tayo ng mantika dito sa ating wok dahil sisimulan na natin maggisa. Una, mag-mince lang tayo ng garlic and then igigisa natin at hihintayin lang natin na medyo mag-golden brown siya. Mag-dice din tayo ng red onions o yung hiwang maliliit at ito na yung isusunod nating igigisa after nung bawang. At ayan, halu-haluin lang natin at hintayin lang natin mag-translucent. At kapag okay na yung sibuyas at bawang, ilagay na natin itong mga pinalambot nating balon-balunan at puso ng manok. Lagyan natin ng ground black pepper at pampalasa natin dark soy sauce. Ayan, halu-haluin lang natin at patuloy na igisa para sumiksik yung toyo dito sa ating mga laman loob. And then, lagyan natin ng suka. At hintayin lang natin kumulo bago natin haluin. Then lalagyan na natin ng konting tubig. Ito yung magsisilbing sabaw. And syempre, hindi mawawala ang a little bit of boom boom boom. Papakuluan lang natin to at kapag kumulo na, pwede na nating ilagay itong prinito nating mga atay ng manok. Tapos haluin lang natin ng dahan-dahan para hindi madurog yung atay. And then hihintayin lang natin uling kumulo. At pwede na nating isunod yung pampaanghang. Pwede kayong gumamit ng kahit anong siling gusto nyo mga katipsi pero ang gagamitin ko is itong banana pepper. Famous kasi to dito at masarap siyang kainin kasi pagkagat mo sasabog talaga yung anghang sa bibig mo pero maya maya nawawala rin. So parang pampagana lang talaga siya. Sa Pilipinas, chinek ko sa Lazada, meron yung ganito. So kung gusto nyong itry at gusto nyong tikman, kayo nang bahalang umorder. Mag-slice din tayo ng red and green bell pepper. Huwain lang natin ng medyo pahaba. Isasabay na rin natin yan dahil paluto na itong ating dish. Ayan, konting halo na lang at pakuluan lang natin for another 2 minutes para medyo maluto yung bell pepper. At ayan mga katipsi, parang malapit sa adobo or igado itong dish natin pero mga laman loob ng manok. Napakasimple lang pero nakatatakam. Bago natin ahunin, lagyan natin ng green onions, pampadagdag ng bango at lasa. And okay na to. Yung bango mga katipsi, luto na tong laman loob ng manok dish natin. Tara, kain tayo. Kain tayo. Ulit ma. Rolling pa lang eh. Kakapindot ko record. Tara, kain tayo. Iyan ang pagbabalik. Hindi man lang. Tara. Ay, gutom ka na ba? Gutom ka na? Nag-vlog tayo. Sige na. Boom! Ayun o mga katipsi, luto na ang ating walang tawag dito. Hindi, parang higado. Para siya igado pero chicken. Pero hindi siya higado. Pwede din igado to ma. Pero ang igado kasi pork eh. Pero hindi naman kasi parang ganon. Yeah. Para siyang igado. Pero ang igado naman kasi ibig sabihin niya atay. So, luto sa atay. Pero usually ang ginagamit doon syempre atay ng baboy.
Pero atay ng manok to, pwede na siguro tawagin. Oo, kahit Hindi siya naman. igado. Basta laman loob ng manok, yun na lang. Parang inadobo natin na igado or something, ganun. Kaya na tayo. Panata mo naman. Welcome back sa ating Tipsy Mama daw tawag nila sa'yo. Tipsy Mama. Tipsy si Tipsy Mama. Mama, sabi nila. Sila na nagpangalan. Kaya nga. Okay lang rin yan. May mga nagsasuggest kasi dati mga ka-tipsy. Sabi, dapat daw may pangalan si Mama, si Junior. Sabi ko, kaya mo sila yung makaisip ng pangalan. Si Junior tawag Tipsy Brother. Tipsy Brother. Tipsy Brother. Ito mga ka-tipsy, hindi ito masabaw ha. So medyo saucy siya. Ayan. Kasi siyempre pag ganito, masarap talaga dito. Tikman na natin mga ka-tipsy. Saba. Mayroong medyo kick. Ito kasi mga ka-tipsy, itong banana pepper. Pag kinagat mo to, kinagat mo, masabog yung anghang pero nawawala doon agad, no? Ang pagkano talaga. So may kick din ito ng konti. Pero hindi naman ganun anghang. Tama lang? Saka may bell Pero pepper. naramdaman mo kagad yung kick. Yeah. Pero hindi siya mahang-mahang. Hop. Sarap ito. No. No. Tama nila lasa, nag-aasin pa rin talaga yun. Masarap siya. Sarap, no? Mahilig ako sa atay. Kailangan ko lang atay kasi for iron. Kasi nga mababa ang ano ko. Baba ang dugo ko. Parehas tayo dyan. Mahilig din ako sa atay. Inihaw ng atay. Ito, ganito. Adobong atay. Pritong atay. Oh! Kahit na anong atay. Pero mas maganda raw kung sinugba. Yung inihaw. Inihaw. Yan, masarap talaga inihaw ng atay. Itong balon-balon na natin mga kapitsi. Pinakulaan muna natin kasi matigas to. Kaya yan, ha? Yan, bahal lambot. Kasi rubber ito may. Kapag nalalat yung mga adobo ito, matagal ito mapalambot. No, sarap. Nagaganito rin ako ng dessert. Lambot nga. Nalumuto na. Paano mo naluto? Akala ko naman. Parang pressure cooker. Hindi naman. Pinakulaan ko lang ng mga 20 minutes. After 10 minutes, sinama ko na itong puso. Puso naman. Kunti lang nilagay kong puso kasi si mama, hindi siya kumakain ng puso. Binibigay niya. Wow! May pa ganun pa nga. May konting sabaw yun. Makanin mo. No, masarap nga. Sarap. Yung mga laman loob siya ng manok na katipsin, mura lang yan eh. Kaya kung gusto nyo, tsaka mga Pilipino, mahilig talaga sa mga laman loob yan. So itong dish na ito pwede nga i-try. So, walang sayang. Kasi kahit yung balat, sinichicharon ko eh. Nama. Pwede na ka. Sarap na lusi apay. Ang ayaw ko lang talaga. Sa chicken, tanong hayop. Yung puwet. Ayaw ko yan. Masarap yung chicharon puwet. Hindi, ayaw ko yan. Kasi sinasabi pa lang na ano Iisip mo na. madumi ka. Hindi naman. Ang mga part naman kasi ng manok malilinis. Mga manok naman to kasi na ano may commercial. Pero kumakain ako ng paa ng manok ha. Oo, click na. Kung ayaw nyo naman ang hang mga katipsi, wala na lagyan ng sili. Pero kung gusto nyo, Pero magandang may sila. pagana kasi talaga yun. Saka tayo mga Pilipino na mahilig. Meron pa ba yung jalapeno dyan aside from this one? Yung jalapeno na green? Wala. Meron, serrano. Pero ito nilagay ko nga para sarap. Bilis oh. Dahil gulo sa kanin. Gusto mo. Pagpaliwanag ko sa kanila, ang tagal mong nawala sa video. Marami naghahanap sa'yo. Hindi, work. Kasi pagka naka-schedule ka, ang schedule ko kasi, ang trabaho ko, meron ako panggabi, closing. Tapos, babalik ako ng madaling araw. Siyempre, pagod ka nun dahil back to back kaya. Kasi ang schedule ni Mama, minsan alas 3 ng madaling araw, minsan naman alas 11. Usually nag-shoot ako. Ganun yung tanghalian sa hapunan. Wala siya dito. Kasi junior din busy yun. Lalo na, promote mo. Kasi na-promote na yun. And congratulations to my brother. Baka promotion naman. Marami na naman siyang panlibre sa atin. Parang hindi siya ano. Nga pala ka-tipsy, dapat may raffle tayo ngayon eh. Yung sa V, yung spa. Kaso mga ka-tipsy, ito kasi shoot na to, halos the following day lang to, ma. Marami pang sumasali. Kaya nga. Kapag It's only one day, ano. Yeah, halos ang araw lang kasi mga ka-tipsy, wala pa nga 24 hours na shoot na kayo. Kasi bigla nag-off si Mama eh. Off niya kasi ngayon kaya habang mag-shoot kami. Sabi ko, magluto ka! Oo. Ayan. Namimiss ko na yung camera. Ayun, siyempre. Feeling artista. May mga sumasali pa kasi mga ka-tipsy, siyempre para maka-join din sila. Sabi ko sa next video na lang. Kasi susunod na lang. Kaya mag-alala din yung may naman. pasok ako. Di ko pa na-print. Siyempre, kakat ko pa yun eh. Kasi madami-dami rin sumasali. Medyo matrabaho din mag-cut mga ka-tipsy. Sa next video, promise. Ayan, doon yung raffle natin. Siyempre. At shout out kay Sir David. Na-meet ko sa Seafood City. Nung binili ko to, David, kung lagi daw siya nanonood, nagko-comment pa nga daw siya eh. Okay. Bata pa siya. Lagi daw siya nanonood, bumibili ako nito sa Seafood City, nakita ko siya. Ayan, lumapit siya sa akin. Sir, shout out sa'yo, David.
Sana magkita ulit tayo. Kumakit pa, sayang po. Naman siyang din yan. Madalas kasi mga tips, dyan ako namamalengke sa Seafood City. Malapit lang kasi dito sa amin. Dito sa Chula Vista. Medyo maanghang na to pero kumain pa rin sa mama ng ano. Ito. Sarap kasi. No? Saan pa yan? Naman sa sopa? Saan pa? Oo. Nakanin pala kami. Ako din, gulang bitin eh. Bitin ang bitin. Palulak muna tayo, ma. Salud muna tayo. Para matulak. Salud sa mga nanonood dyan mga tipsy. Magkaanin pa kami ni mama. Hindi pa tayo tapos. Salud! Walang kanin. Masarap siya ha. Ano gusto ng auntie mo to? Pag ako may pasok ng maaga, ng opening, si auntie mo ang naka-off. Tama naman na yan? Talaga masarap. Medyo yung anghang na tama. Sabi pa naman sa akin, dahan-dahan sa kanin. Pag ganito ka sa ulam, di ba? Papigilan talaga eh. Yung sabaw. Woo! Tsaka gutom ako. Kasi nga, hindi ako kumain. Dahil may appointment ako kanina. Pa-check up siya ng kanyang beauty skin products. Kasi syempre, alam niya naman ang kutis ng aking ina. Wala porcelana na yan. Kutis mayaman. Sarap ng ano? Ng gizzard? Yung misking gizzard? Noon, nagpipirito pa ako ng gizzard. No. Oh, may happy yun. Dapat talagyan ko pa ito mga katipsi kung meron lang. Kami isaw ng manok. Hindi dito. Ayoko yun. Ay, yung kumain ha? Wala kasi dito nun mga katipsi, mga isaw-isaw. Yung ano ba yun? Yung intestine? Ayoko yun. Iniroll naman. Para siyang igado, pero hindi siya lasang igado. Kasi iba talaga lasa ng... iba kasi lasa ng ano eh, liver ng pork eh. Magkaiba talaga sila sa chicken liver. Pero para sa akin, mas gusto ko yung chicken liver. Pero recommended nga sa akin yung sa baka. Eh, masarap yun, ma. Baka. Yung atay ng baka. Gusto mo magdinakdakang ano tayo? Atay ng baka. Ginawa ko na dati, yung sarap ka mo. Trinay ko lang. Yung ginawa ko dati mga katipsi, dinakdakang atay ng baka. Trinay ko lang. Ang sarap. Sarap. Meron ka ng taong, parang na Amerikano, hindi ako kumakain liver. Oo nga. Paisin ko nga. Sa mga American store, doon sa Commissary, sa base. Diba? Kahit na wala silang mga laman loob. Kahit na nire-recommend ng doktor na kumain ka ng ano. Kaya nga karamihan dito pag pupunta ka sa restaurant, meron namang liver with onions. Yung ginisa nila sa onions. Kasi kailangan lagyan ng onions para daw. Hindi nila ayaw talaga nila. Yung mga Amerikano ayaw. Kahit si Jack, yung dad mo ayaw. Pati si La Junior. No. Hindi kasi sila sanay. Siyempre, bata pa sila. Ang mga Amerikano naman kasi, sabi mo nga, sagana sila sa food eh. Hindi nila kailangan kumain ng organs. Sa Pinas kasi, siyempre, lalo na nung unang panahon pa, di ba? Siyempre, mahirap na bansa lang tayo. Wala tayong sinasayang. Lahat kinakain natin. Ultimo paal, manloob, di ba? Kaya marami tayong dish na may laman loob. Minsan kasi may nabasa akong comment na may niluto ako ng laman loob na parang arte niya naman, di kayo kumain laman loob. Parang yun. Nasa kultura kasi yan mga katipsi. Ang kultura kasi ng Amerika, maunlad silang bansa eh. Ba't sila kakain ng laman loob, di ba? Eh meron namang available na mga laman, na mga, di ba? Yung parts na galing talaga sa labas ng baka, di ba? Hindi sa maarte sila kung hindi nila nakasanayan. Oo, hindi nila nakasanayan kasi hindi naman nila kaya kainin yun eh. Kasi marami silang pagkain. Marami available. Kaya karamihan dito kasi frozen na. Yung nakapack na. Hindi ka tulad sa atin sa palengke. Mga fresh lang. May ibang culture kasi tayo. May mga Pilipino din siyempre na nandito na lumaki, dito na pinangat. Hindi sila kumakain ng mga laman loob kasi hindi nakakagis na nila eh. Katulad nga si brother mo. Oo, mga kapatid ko, mga Pilipino sila, di ba? Half sila, pero hindi sila kumakain ng mga laman loob. Kahit na nagluluto ako noon, kasi nga, hindi nakasanayan eh. Nakasanayan nila siyempre yung mga loin, brisket, yun yung mga parts na mga kinakain dito. Chicken naman, yung drumstick, breast. Huwag kayo magtaka. Yung mga iba dyan na, huwag kayo magtaka, hindi sila mga Amerikano. Or even yung sa Europe, may mga bansa doon, hindi sila kumain ng laman loob. Kasi part yun ng culture. Kasi ganun talaga yung kultura nila. Pero Asian, katulad ng Chinese, exotic food ang kinakain ng mga Chinese. Yan, Thailand nga, di ba? Yung mga insekto, nakain nila, di ba? Sanay kasi sila sa exotic food. Kasi marami sa kanila doon. Kung nasa ang bansa, siyempre kung ano yung available na pagkain, yun nakakasanayan mong kainin. Ano lang naman, at si mama nakarami ng kanin. Ako, baka mamaya tumatlo pa to eh. Tapusin na natin itong video na to at baka ma-impact yun ng mga aking ina. Masarap siya ha? Ano natin, subukan nyo to ha. At sana nagustuhan nyo yung dish natin today. Pero hanggang dito naman yung video natin. Maraming salamat mga kapatid sa panonood nyo. At hindi pa po naman nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. At rin nyo na rin yung bell para updated kayo sa food and good vibes natin. Mga kapatid, like nyo na rin itong video na ito para support lang sa channel natin. Hanggang dito na lang muna. And always remember, you stay tipsy life. Hey, hello. Salud! Ang sarap na. Siyempre, tipsy tata eh. Bagay. Sa bagay, totoo naman din yun. Kaya yabangan ng hayop.